General Domingo D. Boboan, Commander of Sufficient Management and Philippine Army. Ang kanyang kalikulan, Colonel Domingo Stroller Jr., Mr. William Baba, Secretary Tabunol, Michael Martin, at Captain Boy Amorado at Santin. Mangyayari sa kanilang lahat para sa pagdating na kahit bawat Pilipinas. General Ronnie Atinglan, ang kanyang kalimunan, Lieutenant Colonels Renato Capini, Lester Silao, Alan Sibiacan, at Commanders Joey Plan at Mark Leon. Nasa ating harapan ang batalyon ng Corps ng mga kadete ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na pinamumunuan ni Chief Christopher Montanya. Mula sa prestiyosong Akademya Militar sa Bansa o Philippine Military Academy, ang mga ginawa at binibini ito ang mamamahala sa iba't ibang sangay ng ating Sandatahang Lakas. Narito ang mga kadete ng Philippine Merchant Marine Academy o PMMA na pinangungunahan ni Midshipman First Class Julian Cesar de la Cruz. Ang PMMA ay isang institusyon sa pangmatahasang edukasyon sa larangan ng laban at pinagmamasiwaan ng ating pamamalaan. Ang mga kadete dito ay ng midshipman at ang mga nagtatapos mula rito ay napopulasyon bilang ensign sa laang pwersa ng Philippine Navy. Ang kalupad ng ating mga kawal ng Philippine Army sa panguna ni Lieutenant Colonel Jeffrey Maluya, laging nakahandang magliko ng Philippine Army sa iba't ibang pamamaraan habang sinisiguro ang kalupaang teritorial. Sinusulong ang kaalaman sa pamamagitan ng Armed Military Sea Patrol System at iniyakan na panantas ang kabuhayan ng ating mga kababayan. Bitis nito maging world-class, multi-ready at cross-domain capable sa taong 2014. Narito ang talupad ng mga kawal ng Philippine Navy sa pangunguna ni Commander Jorge Star. Ang Philippine Navy ang siyang nangungunang tagapagtanggol at pangalaga ng ating nasa sa kupang dagat. Nagsasagawa ng immersion missions, rescue relief operations sa pangunguna ng kapitaan at kabilang na rin ang pangalaga sa yamang dagat at kapaligiran nito. Nasa ating harapan at talupad ng mga kawal ng Philippine Air Force na pinangungunahan ng Lieutenant Colonel Nocho Sigura III. Sila ang kinabulihan ng mga kabila ng pag-una, nagabantay ng ating hipatawid, sumusuporta para sa tactical air support at mobility para sa mga kaunahan at kagandahan ng ating Sandatahang Lakas. Ang pangalawang brigada sa kasuot ng battle dress attire ay binubuo ng Special Operations Forces sa pangunguna ni Commodore Dwight Stephen Dolmoan. Ang kanyang kalipunan, Lieutenant Colonel Sermelino Tusi, Mr. Waters of the Star, Benefray Montenegro, Alvin Aurel, at Reynaldo Zamora. Narito ang kalupad ng Scout Ranger at Special Forces ng Philippine Army sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Dalmon Mahalis. Sila po ang mga individual na nakaaangat ang kasamayan at sinusko ang operasyon tulad ng small unit operations, mula reconnaissance, intelligence, demolitions, gayon din ang jungle warfare at conventional warfare at ang operasyon kontra terorismo. Sinusundan sila ng Special Operations Force ng Philippine Navy, ang Naval Special Operations Command Force Reconnaissance Group at Philippine Marine Corps sa pangunguna ni Lieutenant Colonel Melchor Gonzalugo. Sinalay ang mga unit nito sa natatangong operasyon sa psychological at unconventional warfare, mapatubig, lupa at ere. Ang huling batalyon ng Special Operations Forces mula naman sa Philippine Air Force, ang Special Operations Wing o SPAW na pinangunahan ni Lieutenant Colonel Pelopino Hica. Nakatulang SPAW sa mga operasyon espesyal kung kumain ang tanggol ng mga base at instalasyon ng Air Force at nagsasagawa ng napang mga pagkunang dagdag operasyon. Sumusunod po ang mga tagapagpatukan ng batas sa pagpapanatiling kapayapaan at kaayusan at nagsisiguro ng kaligtasan ng ating mamamayan at mga komunidad. Ang hanay ng ating pambansang komisyon ng Pilipinas
Jr. Giovanni Asdani, Lucrecio Rodriguez Jr. Job de Mesa. Narito po ang mga kadete naman sa kanilang Philippine National Police Academy. Inuhukod ang mga karakter ng mga kadete ito ang mamunot sa hinaharap ng nananalig ang pabiliko ng hangalan at justisya. Ngayon din bilang mga Diyos responsable at respetado mga public safety officer. Kasunod ang Special Action Force ng ilang pangunay na sa anumang lugar sa bansa, partikular sa mga sitwasyong may pambansa at internasyonal na aplikasyon sa larangan ng kontra-terorismo, kontra-insurhensya, hostage rescue, civil distress management, search and rescue at mga pang espesyal na operasyon. Nariyan din po ang PNP Aviation Security Group, isang Special Operations Unit sa panguna ni Police Captain Ernesto Frogoso Jr. Kabilang din po sa hanay ng ating kapulisan sa pagtatahon ng tahimik, maayos at ligtas na kaliguran upang pamuhayan at pagkanapan ng kalakalan. Isa naman po sa ating pangunahin ay pangalaga at pagpatuloy ng kaligtasan, kalinisan at seguridad sa ating kalagapan at yamang baga ang Philippine Coast Guard na pinamumunuan ng Coast Guard Corporal Eduardo de Luna Jr. Ang kanyang kalipunan, Coast Guard Captain Sector P. Michael Andam, Oliver Canseco. Ang unang batalyon ay nasa pamumuno ni Coast Guard Commander Arvin Diwan. Pinalakas sa Republic Act 9993 of Philippine Coast Guard Bureau, ang PCGP ang ganap ng Uniform in Armed Service attached to the Department of Transportation and Communications. Ang pangalawang batalyon ay pinamumunuan ni Coast Guard Lieutenant Commander Paul Ives Cacanilini. Ang unahing tungkulin ng Philippine Coast Guard, ang Maritime Search and Rescue, Maritime Safety, Marine Environmental Protection, Maritime Law Enforcement, at Maritime Security. Sumusunod po ang mga tungkulin ng Bureau of Fire Protection sa pamumuno ni Fire Chief Superintendent Junito Masla, ang kanyang kalipunan, Fire Safer Superintendent Gloria Guerrero, Douglas Dia, Aristotel Manyaga, Eugene Briones at Leonardo Bascha. Ang unang batalyon ay pinamumunuan ni Fire Superintendent Jeffrey Atienza. Responsable ang ahensya nito sa pagsasabuhol ng kaligtasan ng mamamayan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sitwasyon ng panganib at kapinsala ang dulot ng kasunog sa mga lusal, kabahayan at mga pangahulan na isiktura, gayon din ang kagubagan at mga sasadyang paninipan at dagat. Ang pangalawang batalyon ng BFP ay nasa pamumuno naman ng Fire Superintendent Ronaldo Sanchez. Bahagi ng sasigulo ng BFP ang pagtugon sa mga paalala at mga habang laban sa sunog, ang edukasyon sa fire safety, fire protection at life safety systems. Ang Bureau of Fire Protection ng BFP ay nasa pangangasiwa ni Fire Director Julie Sigalta Olapan at kumikilo sa ilalim ng Department of Interior and Local Government. Kilala rin sa tawag na Jail Bureau, ang Bureau of Jail Management and Technology, binuo sa pamamagitan ng Republic Act 6975 na nasa ilalim ng Department of Interior and Local Government. Ang grupo ito ay nasa pamumuno ng Jail Chief Superintendent Arnel Peralta, ang kanyang kalipunan Jail Senior Superintendent Jonathan Lacoque, Lorenzo Reyes Adelina Quita, Ronaldo Seno Ambrosio Ambulan, Jose General Taong at Romerito Bobadilla. Ang sumusunod na batalyon ay nasa pamumuno ni Jail Superintendent Erwin Reyes. Bahagi ng mandato nito ang pag-control na pang-administratibo at operasyonal sa lahat ng tulungan sa syudad, sa distrito at municipal sa buong bansa. Ang may pinagulungan ng pansulito ng pag-aungatan at i-develop ang mga taong pinagulungan ng private liberty o detainees na nakakusahan sa korte. Mga pansamantalang nakakapulong ang pinag-usap ng investigasyon, mga naghihintay sa pinal na hatol at maging mga nahapulan o nasentensyahan lang. Narito naman po ang ating mga kawani ng Philippine Drug Enforcement Agency na pinamumunuan ni Investigation Agent 5 Ervin John Coderes. Ang kanyang kalipunan, Agents Arnold Fiel Navarro, Matt Joffrey Rayala, Kevin Podamon at Roy Castillo. Nariyan din po ang kanilang mga commanders na sina Agent Alfredo Santiago